Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Nagkaharap na po mga kabunyog si Risa Hontiveros at si dating Chief Justice CJ Serino. Bakit ano ba ang meron sa dalawang itong mga kabunyog? Dahil po mga kabunyog, nagpanukala itong si Senador Risa Hontiveros ng batas hinggil dito sa Anti-Early Pregnancy Bill na kung saan naging kontrobersyal ito dahil sa isang sections ng batas doon na pahintulutan daw na turuan ang edad 4 years old na bata na magsarili. Anyway, nilinaw naman ito ni Hontiveros at sinabing na misinterpret lang ina PBBM at iba pang senador ang panukalang ito. Anyway ito, kumontra din po dito itong si Serino, hinggil dito sa bill, at dito nga po mga kabunyog, nagkomprontahan at naglinawan ang dalawang ito hinggil dito sa nasabing bill. Anyway panoorin na po natin ang kanilang komprontahan. Mainit ang debate ngayon sa sinusulong na Anti-Teenage Pregnancy Bill ni Senador Risa Hontiveros. Ang sabi kasi ng ilang senador, magbibigay daan daw ang panukala sa pagtuturo ng sexual pleasure sa mga menor de edad. Bagay na agad naman kinontra ng senadora na nakakabudol yung title ng bill, Preventing Teenage Pregnancy. Ganyan inilarawan ni Senator Joel Villanueva ang Panukalang Prevention of Adolescent Pregnancy Act of 2023. Isinusulong ito ni Senadora Risa Hontiveros para pigilan ang teenage pregnancy sa bansa sa pamamagitan ng Comprehensive Sexuality Education o CSE. Bagay na kinwestiyon ni Villanueva. Pag binasa mo yung buong bill, di ba? And sabi nga nila, the devil is in the detail. Ito ay radical, ito ay inappropriate at damaging to children, yung mga provision. Kabilang sa mga tinututulan ni Villanueva ang Section 6 ng bill kaugnay sa pagde-develop ng appropriate CSE sa lahat ng education level pati sa kindergarten, grade 1 at grade 2. International standard. Ano ba yung sinasabi ng international standards? Puntahan natin yung WHO. WHO, 0 to 4-year-olds are to be taught early childhood masturbation. 4 to 6 years old are to be taught skills to talk about sexual matters. Hindi direktang sinabi sa panukala na ituro sa mga menor de edad ang mga ganitong bagay. Walang-wala yung mga ataking iyon tungkol kuno sa masturbation, anal and oral sex, sexual rights, sa mga bata. Those are outright fabrications. Pagsisinungaling po yun tungkol sa bill. Paglilinaw pa ni Hontiveros, magiging gabay lang ang naturang international standards. Common sense po iyan. DepEd pa rin, kasamang ibang relevant agencies at dapat may consultation with various stakeholders ang mag-i-implement ng CSE. Ikinababahala din ni Villanueva na mawawalan umano ang mga magulang ng otoridad sa pagtuturo ng sexuality education sa kanilang mga anak. Ayon sa panukala, mabibigyan ng access sa sexual and reproductive health information and services ang mga edad 16 pataas, habang kailangan ng pahintulot ng mga magulang para sa mga nasa 15 anyos pababa. Kung walang legal parents, pwedeng kunin ang pahintulot ng mga lisensyadong social worker, doktor o medical professional. Tanong pa ni Villanueva, may national emergency daw ba tungkol sa sexuality education para gawing prioridad ang panukala? Sa datos ng Philippine Statistics Authority noong 2022, nasa 150,000 na ang bilang ng mga batang ina. Bahagyayang bumaba noong 2023, pero dumami naman sa 3,342 ang mga nabuntis na 15 anyos pababa. Maging si Senate President Chis Escudero, direktang sinabi na tutol siya sa panukala. Sa ngayon, hinihintay na lang na maisalang sa ikalawang pagbasa ang panukalang Prevention of Adolescent Pregnancy. Bilang may akda ng bill, nakakagulat at nakakagalit ang mga kasinungalingan na kumalat sa social media laban sa panukalang batas na ito. We all want what's best for our children, but outright lies, misinformation, disinformation, and promoting fear can lead to more harmful decisions about our teens' lives. Nililito lang nila tayo. Ngayong umaga ay kaklaruhin
at iwawasto natin ang napakaraming mali-maling impormasyon tungkol sa panukalang batas na ito. Kasama ko rin sina Yusek Angelo Tapales ng Council for the Welfare of Children at Dr. G.P. Perez, dating Executive Director ng POPCOM, upang ipahayag ang kanilang suporta sa ating talakayan. Alin nga ba yung mga mali-mali? Una, walang anumang probisyon tungkol sa pagtuturo o paghikayat ng masturbation sa mga batang edad 0 to 4 years old o yung magtuturo daw di umano ng bodily pleasure sa mga batang 6 to 9 years old o ituturo din daw sa bata na may sexual rights sila. Absolutely none of these concepts exist in our bill. Those lines in their supposed rebuttal are complete and total fabrication. Ikalawa, hindi ginagamit dito sa Pilipinas yung pinipilit nilang standards for sexuality education in Europe. Hindi din po ito ang reference sa comprehensive sexuality education, kundi ang responsible parenthood and reproductive health law na matagal nang naipasa. Kaya makasisiguro tayo na sang-ayon ito sa ating konstitusyon. Wala ring sinasabi sa bill na kailangan sundin ang mga patakaran sa ibang bansa. Kaya maling-mali talaga yung mga post nila na unconstitutional daw ang Prevention of Adolescent Pregnancy Bill. Ikatlo, isa pang fake news na kung ang bata ay sexually active, hindi na daw pwedeng sabihin sa mga magulang. Kung saan nila nahugot yan, hindi ko alam. Dahil walang batas o anumang polisiya sa Pilipinas ang magtatangkang magbawal sa mga magulang na gumabay sa ating mga anak. In short, I can confidently say these outrageous claims from Project Dalisay were pulled out of thin air. May national emergency na nga. Ang inatupag pa nila ay pananakot sa mga Pilipino. Enough is enough. Let us demand real education for our kids. Bilang ina ng 4 na anak, na 3 sa kanila ay babae, at bilang isang panghabang buhay na nananampalataya, hindi ko po hahayaang mabalot sa kasinungalingan ang mga bata. Manindigan tayo sa tama. Hinihikayat ko rin ang ating mga allies at stakeholders na iparinig ang inyong mga boses para maampat ang pagkalat nitong mga fake news na ito. Ngayong umaga, kasama rin natin ang iba't ibang child rights advocates at civil society organizations na pwede ring sumagot sa mga tanong ninyo. Pwede nyo rin silang makausap mamaya pagkatapos ng ating press con. Maraming salamat po. Ngayon kumontra din po dito itong si dating Chief Justice Sereno. Ito ang kanyang pagkontra. They are teaching self-control. Ibig sabihin, sinasabi nila, magandang pag-isipan ang plano nyo, mag-restrain kayo, and in fact, abstinence is a good standard for Singaporean youth. On the other hand po, dito sa WHO at dito sa UNESCO, sinasabi nila, abstinence is ineffective. So sabi nila, para wag magkaroon ng sexually transmitted disease, para wag magkaroon ng teenage pregnancy, okay, abstinence kayo, but please remember, safe sex. Kaya ho, sa curriculum na makikita nyo sa iba't ibang bansa, tinuturo na ang tamang paglalagay ng kondom. So, may parent ho who is willing to testify na dun sa school nila sa Cavite, itinuturo ang mga bata kung paano maglagay ng kondom sa TV remote control. Ibig sabihin po, yung concept na gusto mo mag-sex, bago ka mag-sex, mag-aral ka muna maglagay ng kondom properly. So marami na pong iba't ibang stories
sa Guatemala, sa Africa, sa US. Mag-search lang po kayo, meron ng mga pornographic videos na tinuturo sa mga bata in a classroom setting. Yan ho ang direksyon pag ang sinunod natin ay ang international standard ng comprehensive sexuality education. Ang sinasabi ng grupo ng mga parents na biglang nag-ingay, ito po yung Project Dalisay at yung National Coalition for the Family and the Constitution. Bakit natin binabypass ang primary duty ng parents to teach sexuality? Meron naman tayong RA 11908, Parental Effectiveness Service Program. Ibig sabihin, i-equip natin yung parents, magtulungan ang school, ang parents, ang PTA, ang LGUs, at iba't pang ahensya ng gobyerno. At sinasabi dun sa batas, hindi pwedeng basta-basta ituturo itong sexuality ng hindi talaga well-trained. Biruin nyo, dahil hindi well-trained, remote control ang ginamit na substitute. Tama po ba yan? Anong ibig sabihin? Ang bata, pag nakakita ng remote control, sex ang isipin. Condom. Hindi ko ba napaka-inappropriate? You cannot roll out a project like this, a curriculum like this, nang hindi well-trained. Tingnan niyo po, ang RA 11908 nagre-require ng training. Itong nangyayari dito sa DepEd, hindi po nagre-train, kaya spotty kung ano-ano ang mga itinuturong konsepta. Remember, when you show pornography to a child, the child cannot unsee it. Pero may research component po yung DepEd curriculum. Kailangan yung mga bata natin at the grade 8 or grade 6 yata, marututo ng mag-research ng sexual practices ng iba't ibang grupo. At kailangan mag-report to the family, on the family, dun sa classroom, ng mga discriminatory practices against sexual orientation. So, anong gagawin? Gagawin aktivista ang ating mga anak at a very early age. At ang performance standard, I think ibig sabihin, i-grade po, no? Ang pag-produce ng creative materials so that everyone will learn to accept the sexual preferences or orientation of everybody else. Nakikita niyo po, it's a very different approach. Ang Constitution sa magulang i-entrust ang bata pagkat nare-recognize nila bago pa lumabas ang Estado ng Republika ng Pilipinas, ang magulang na Pinoy ay nandun na. Yun po, at nasa kanya ang sacred duty, natural and primary rights, sabi ng Constitution, to be responsible for the moral development. Dito po sa Section 12 nitong SB 1979, pinopromote ang access, all adolescents shall have access to reproductive services and materials. Ano pong ibig sabihin nun? Condom, pill, IUD, pwedeng ma-access sa mga barangay at sa lahat ng government health services the moment that the child reaches 10 years of age. Provided, pag 15 and below, kailangan ng parental consent. Kaso, ang exception, pero pag nagsisex na, sexually active, hindi na kailangan ang parental consent. Nakakagulat, no? Kung sino yung nag-e-engage sa dangerous behavior, lalong hindi mo hihingin ang consent ng magulang. And then, the bill implies, pag 15 up to 18, free ang distribution ng mga gadgets na ito. So, anong point natin? Hindi na consult ang parents. Promote ang hypersexualization. When you look at the grade 1 curriculum, malapit na yan sa masturbation po. Ang nakalagay sa grade 1 curriculum, i-describe ang sexual parts ng mga bata. Grade 1 po, no? Between 6 to 8 years old yung mga batang yan, no? I-describe ng mga bata ang kanyang mga sexual parts using the different sense organs. So, hindi lang po word, no? Different sense organs. Touch. Why are children going to be taught to touch their sexual parts? Ngayon, panoorin po natin ang harapan ng dalawang ito. Sang-ayon po ba kayo na depende sa sitwasyon ng ibang kabataan, talagang kinakailangan silang bigyan ng kaalaman at serbisyo kaugnay ng sexual at reproductive health, Mr. Chair? Sagot po ako, no?
Mr. Chair and Madam Senator, malinaw po ang sinasabi kanina ni Asek Domingo na kinatuwa ko na malaking bagay na buhayin ang bata o murang nanganak na. Sinabi niya na hindi pa kaya ng katawan, kaya kailangan tulungan. Yun po ang aking punto doon. Tulungan kasi buhay niya ang nakataya. Yun po ba ang pagkaintindi ko? And yun ho ang prinsipyo ko. Kung buhay na nung bata ang nakataya, lahat tayo magsama-sama, tulungan nating mabuhay ang ina. Salamat po, former CJ, Mr. Chair. So at least nagkakaisa tayo dun sa kailangang tulungan ang mga kabataang ito at tulungan din silang buhayin. Yung kabataan mismo o kung nabuntis na siya at nanganak, silang mag-ina or silang mag-iina kung kasama pa yung halos kasing edad niya na batang ama. So, and then, inote ko lamang po, so for the record, modern family planning services are acceptable even for adolescents, Mr. Chair. That is my understanding. I see the former CJ shaking her head. Okay, may qualification po tayo, no? When you are offering it to adolescents, may proposal kayo po, Senadora, na hindi isasama ang mga paryentes. Ang tanong ko po ano ho ang basihan na hindi natin isasama ang mga paryentes sa desisyon na kumuha ng mga family planning contraceptions na ito? Mayroon po ba itong basihan sa batas? Mr. Chair, with all due respect, although it is the members of the committee who ask questions, but dahil gaya ng sinabi ng DepEd, importante yung pag-uusap dito, isasama ko po yung reflection ko sa tanong ng former CJ sa pagsara ko sa tanong na ito and then move on to my last couple of questions at nilinaw ko na po ito na walang pagtanggal sa parental authority sa pagkaintindi ko sa CSE o sa anumang panukalang batas na nais patuloy na suportahan ang CSE sa diwa ng RPRH law at sa diwa ng mga department orders ng DepEd or mga programa ng mga implementing agencies. And in fact, kasama po sa CSE ang mga magulang at guardians, tulad ng kasama po sa CSE ang mga guro. At particular, dun sa modern family planning information and services sa mga batang at kabataang nabuntis na at nanganak na, kapag I apologize, Mr. Chair, it's not the topic of the hearing, pero pag dumako na po sa period of amendments actually naging subject na ng amendment by substitution ng isang iba pang panukalang batas, ia-align yung edad ng mga batang pwedeng tumanggap nitong modern family planning services kahit pa walang parental consent sa edad na 16. Na-align po sa batas laban sa statutory rape, align po sa which is the law na binanggit na rin po ng isang resource person natin, Mr. Chair, yung batas tungkol sa statutory age of consent. Dahil kung kinikilala po natin na yung ating mga kabataan ay nandun sa ganyang mga sitwasyon at may karapatan magdesisyon, ay equip din po natin sila sa impormasyon, kaalaman at serbisyo at modern family planning methods para inform decision para sa kanyang kabutihan. And before I go to my last questions for the good former CJ, Mr. Chair, inote ko rin po na sa RPRH law, ito pong Section 3 ang definisyon ng reproductive health. Reproductive health, at I think nabanggit na rin in part ng DepEd, refers to the state of complete physical, mental, and social well-being, and not merely the absence of disease or infirmity in all matters relating to the reproductive system and to its functions and processes. This implies that people are able to have a responsible, safe, consensual, and satisfying sex life
that they have the capability to reproduce and the freedom to decide if, when, and how often to do so. This further implies that women and men attain equal relationships in matters related to sexual relations and reproduction. So just moving, Mr. Chair, to my last couple of questions for the good former CJ. Ayan, tamang-tama dahil kababanggit nyo rin lamang po. Patungkol naman po sa parental authority. Ito po ang sinabi nyo noon dun sa inyong desisyon sa RPRH law. Quote, sa ilalim ng RH law, hindi pinagbabawalan ang mga menor de edad na may anak o nagkaroon ng miscarriage na humingi ng payo sa kanilang magulang. At hindi pinagbabawalan ang mga magulang na magbigay nito. Pinapalagay na hangad lamang ng mga magulang ang makabubuti para sa kanilang anak. Sa pagsasabi na hindi kailangan ang parental consent ng mga menor de edad na may anak o nagkaroon ng miscarriage bago mabigyan ang mga ito ng modern family planning services, pinanghihimasukan ng pamahalaan ang ugnayan sa pagitan ng menor de edad at ang nilapitan nitong medical health professional. Kadalasan, pinagkakaitan ng reproductive health services ng mga pribado at pampublikong health professionals ang mga menor de edad dahil sa kaisipang masyado pa silang mga bata para magkaroon ng kaalaman sa mga bagay ukol sa kanilang sexualidad. Ang paghingi ng parental consent ang madalas na dahilan upang tanggihan ang ganitong pagsangguni ng mga kabataan. Minsan nga, hinihiya pa ang mga ito. Ngunit, kailangang tandaan na nagdalang tao na ang mga menor de edad na ito at hindi na masasabing wala silang muwang pagdating sa mga bagay na sexual, close quote. Ibig pong sabihin, walang paglabag o panghihimasok sa parental authority kung hindi naman pinagbabawal ng batas na humingi ng payo sa magulang o na magbigay ng payo ang magulang sa anak. Dagdag pa, sa sarili ninyong salita, kinilala nyo na ang ibang menor de edad ay maagang namumulat sa mga bagay na sexual at kailangang tugunan ang kanilang pangangailangan. Hindi dapat maging balakid na minsan hinihiya pa ang mga batang ito. So, good former CJ, masasabi niyo po ba na ang desisyon niyong iyon ay base sa ating 1987 Constitution at naaayon sa batas, Mr. Chair? Ang sitwasyon na malinaw ay buhay ay nakasalalay. At yung ating DOH na nagwo-worry kasi repeated daw yung pregnancies at nakikita yan ng ibang datos natin. Yun ang ating pinag-uusapan dun sa mga parte na yon. So, sa larangan na yon na ang buhay ng tao ay nanganak na yung nanay, no? Hindi maaring hindi tulungan natin. Kailangan nating pagtulungan at importante na kung magiging balakid ang pagtulong sa ina, ay isang tabi na muna yung objection ng magulang sa ganong sitwasyon. Okay, marami po tayong pinag-uusapan dito about the health of the mother. Fully on board po ang mga paryentes tungkol sa pagtulong sa mga ganong sitwasyon. Kaya't nung una kaming lumabas, kami po, no, ng ating objection doon sa original bill na na-substitutan na, nung nakita namin na hindi kasama sa pagkalinga in a strong way ang mga magulang, malakas ang aming objection. Kasi kailangan kasama. Kasi wag nating i-presume na ang mga magulang ay itatakwil ang mga anak nila. Maraming Pilipino, kukup-kupin pa sila. So yung attitude at approach, kailangan ayusin natin sa anumang bill na ating gagawin. Sa alang-alang, maraming matitinong mga magulang, bagamat mayroong mga magulang rin na kriminal. Yun ang pinag-uusapan ko doon. Sa awa natin, sa buhay ng ina at sa kanyang sanggol, kailangan nating tulungan. Salamat, Mr. Chair, at sa former CJ. Nagkakasundo po tayo na indeed, buhay ang nakasalalay, buhay ng batang ina, buhay ng kanyang baby, kung kasama, ideally, sa proseso nito, kung kasama pa yung batang ama, buhay nilang lahat ang nakasalalay at hindi maaring hindi tulungan. Pero for the record, Mr. Chair, hindi po iyan yung
yung sagot ng good former CJ ang sinabi ninyo po noon. Dahil dun po sa decision ninyo sa RPRH law na binasa ko po yung ilang bahagi, wala po tungkol sa paglimita sa life-threatening situations lamang. At malinaw po yun sa ipinut on record kung muli. Malinaw po sa records ng korte ang paliwanag po ninyo noon sa inyong desisyon at iniiba lamang sa sagot nyo ngayon. Pero it stands for the record. Yun po ang desisyon ko nyo noon. So, Mr. Chair, those are all my questions po for the good former CJ right now, and I will join the chair in asking questions of the other advocates at the proper time. Salamat, Mr. Chair. Thank you. Before we move on to the other resource person, we'll hear from CJ Sereno and then Asek Domingo. Okay. Ang context no ng RH law is very different. We are really talking about physical life and safety. And I'm happy na ang lakas ng perspective natin, natutulungan natin ang mga kabataan sa ganong perspective. Malakas din ang konteksto ng pag-uusap noon during the RH law, pero wala ni minsan na pag-usapan ang gender identity crisis at yung paghanap ng expression ng individual decisions. Binago ng pag-uusap ngayon tungkol sa CSE ang ganong konsepto. So those are two different worlds, the RH law world and the CSE world. Please, lilinawin po namin itong CSE law world ang talagang source ng objection. Fully on board tayo dun sa mga nangyayaring, mga effective intervention ng government na health-oriented. Thank you. Yes, Asek Domingo. Thank you very much, Mr. Chair. Gusto lang pong ilagay ng DOH on the record, baka makatulong po sa mga later discussions. Yung issue ho kasi ng parental consent, the DOH is very much respectful of the primacy of parents over their children. Nakalagay po dun sa Section 7 ng RPRH law na yung written consent ay required hindi para sa impormasyon, so pwedeng ibigay yun. Ngunit kapag modern methods of family planning, kailangan na parents or guardians. Ang operational concern po namin kasi paano kung hindi mahanap yung parent or yung guardian. So that is a very distinct operational gap. Nangyayari po yan at ang dami pong ibang alternative na hindi ko alam kung paano nila ginagawa ng paraan, so to speak, sa operations. Kasi nandun na yung minor as defined by the law, pero wala. Due diligence, wala talagang magulang or guardian. So that's one po. And then, since it's part of the agenda for this hearing po, yung dun sa HIV naman po. Dun sa HIV law, ang consent for testing is not needed. So meron tayong isang young key population member na magte-test. Tapos kaya malalaman, reactive siya, positive for HIV. The law itself for that particular domain is silent as to the need for consent for treatment. Unfortunately, because of fear of litigation by the parents or whoever, natatakot yung mga clinicians, yung mga doktor na magbigay ng treatment dun sa minor de edad na nag-positive na. So meron kaming malaking conundrum na bordering unethical and actually really sad and kumbaga, bilang doktor, nakakalungkot kasi nakagapos yung kamay ng doktor kasi alam na namin may sakit ka pero hindi namin mabigay yung treatment dahil tahimik yung batas at natatakot kami na baka biglang may maghabla sa amin. Because of this, I don't want to use the term itself, pero sige, sabihin ko na, chilling effect, na parang ayokong kumilos kasi baka mamaya may humabol sa akin. So, baka yun po ang isang aspeto na pwedeng i-discuss pagka napag-usapan po ang issue ng parental consent. Thank you po. Mr. Chair, just thinking on what Dr. Domingo just told us, I hope that the committee led by the chair can examine that conundrum and maybe consider or propose possible solutions, lalo na in the light of hindi po talaga naaabot ng ating bansa yung 95 na targets, and the youth are really among the most affected populations. I can only imagine, dahil hindi naman ako doktor, yung heartache
nung doktor, they have the Hippocratic Oath to do no harm. Alam na nila itong bata ay may sakit, pero hindi po nila mapagamot. Salamat, Mr. Chair. We take note of that recommendation, Senator Risa. Before I move to the other resource persons, I would like to ask CJ Sereno for her professional opinion on this, and this will not bind anyone, but just seeking your professional opinion, being a former Chief Justice. In the Supreme Court ruling, it says that at this point, suffice it to state that any attack on the validity of Section 14 of the RH law is premature because the Department of Education, Culture and Sports has yet to formulate a curriculum on age-appropriate reproductive health education. Is that statement still applicable at this time, CJ? I'd like to seek your professional opinion, being a lawyer and a former Chief Justice. As of now, it stands, Senator, meaning that the court and no court will touch it because it is problematic as of now. However, a new challenge, because it was not fully litigated, can be brought now. Now, if the DepEd is saying that the authority in which it is proceeding with DepEd Order 31 is based on the RH law, then that's a litigable issue, which means the court is now required to interpret whether there is an excess of authority on the part of the Department of Education or the Department of Education was just fully compliant with the Reproductive Health Act. So it is actually litigable, Senator. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.